Yun. Okay, so today we will be having another uh, series about the problem of moving loads. So yung atakihin naman natin ngayon yung mga moving loads. So this is also under STRIMA, no? Strength of Materials. Okay? So usually pag mga moving loads is ganito talaga yung mga illustration natin. We have the loadings or the wheels. Ito yung mga diagram natin. Tapos yung mga sumasampa dyan is mga more likely vehicles. Like this, for example, this is a dump truck. May mga load dito. May mga karga. Kotse yun. Tsaka kung ano-ano pang mga sasakyan ang ating uh, dumadaan. For example, this is would be like for example is nag-design ng bridges. So, uso ngayon yung yung Kabangan, Kabangan, Santa Maria Bridge. Okay, so, but malayo pa tayo doon, malayo pa tayo doon sa mga designs na yan. But we will study the concept of moving loads. Okay, so, we have a moving loads. Meron tayong mga ganito. Yung mga single, ang tawag dito is mga walang mga jowa. Yung mga walang jowa dyan. So, ganyan lang, patambay-tambay, paikot-ikot lang, balik-balik, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sorry. So, ganito yung mga moving loads. This is a single moving loads. So, yung mga single moving loads is parang may mga truck pad yan, parang crane, may ganon. Kasi wala naman talaga loadings na Although yung truck pad naman, dalawa, di ba? But we are considering in the two-dimensional, okay, two-dimension na lang is kino-consider lang natin itong lang, parang isang wheel lang. Okay? So, ganun yung loads natin. So, for the single loads, for single moving loads, ano ba yung natin? Yung magiging maximum shear. So, dapat alam natin yung magiging maximum shear. Saan ba papalo yung maximum shear natin? So, di ba yung napag-aralan mo na yung natin, yung shear diagram, the maximum shear, di ba? Yung maximum shear natin is pumapalo dito sa ating, dito, di ba? Dito sa ating support. Based on your shear diagram, kasi yung shear diagram natin is pag gumaganon, tapos bababa, di ba? Usually ganon. Dito naman is ganun, halos parehas lang din, kaya lang medyo nagwa-vary kasi yung loads natin is gumagalaw. But we are asking the maximum shear and the maximum moment here. Okay, so paano natin hanapin natin yung yung maximum shear? Dito natin ilalagay yung ating load. Okay, at the support. Diyan natin ilalagay. Actually, na totally naman ng 0-0 talaga kasi pag 0-0 na, pag 0-0 naman talaga yung load natin to the support, ibig sabihin that kahit tanggalin mo yung beam, kayang kargahin nitong ating support. But we are asking about the discrepancy or the nag-move siya kahit konti. Like for example, 1 mm, pwede na siyang mahulog yung natin, yung loads. That's why inano na lang natin that the maximum load or the load natin ng single load is matatagpuan natin dito sa ating support. Okay? That is for the maximum shear. Diyan natin mahanap yung ating maximum shear. And then, ibig sabihin that your x or your length or the value of your x is at the support is 0. Or pwede rin naman dito sa panay. Kasi support din naman ka, di ba? Okay, so the maximum shear is equal to the maximum shear is equal to the value of your load. Okay? So, I hope na nakuha nyo kaagad ito. Medyo madali ito kasi kung naaral mo na yung shear and moment. Okay, next, for the maximum moment. Natin mahanapin yung maximum moment? Di ba mahanap natin yung maximum moment? Di ba yung ating mga loadings pag lang is gumagana naman yung moment diagram natin. Di ba? Umaarko. So, nakukuha natin usually yung ating maximum moment dito sa gitna. Yan.
Yan sa gitna natin nakukuha yung ating maximum moment. That is in L over 2. Okay? So if you are familiar with this formula, this is PL over 4. Ano? The maximum moment. Actually, kung hindi ka naman sigurado dito sa ating formula, pwede mo naman yan i-solve. Ilagay mo yung load dyan, tapos kunin mo yung moment. Ano? Kunin mo yung moment in terms of sa maximum shear and moment diagram. Pwede yan. But ibigay ko na sa inyo yung ating formula. PL over 4. Pwede din naman. Okay, for the ano naman is ito dalawa. 2 or more moving loads. Ganito din yung ating, kaya lang meron na tayong maliit na load tapos malaki yung load. That is small. PS stands for small load, and B stands for the big load. Okay, and then the diameter, the distance nitong dalawa kasi constant naman yung magiging distance nila. Ganyan yung magiging itsura naman niya. Diba? Magiging constant yung ating distance dyan. Yan. So, yan, dalawa na kayo. Siyempre, magsasama na kayong dalawa eh. Diba? Tapos, paano mo naman mahanap yung or saan naman yung location naman ng maximum shear? Diba? Mahanap mo yung maximum shear. Parang lang yan eh. Siyempre, pag magsama na kayong dalawa, mahanap nyo na yung isa't isa. Tapos, wag na. Kayo na bahala, charot. So, dito natin mahanap yung ating maximum shear. Ilagay natin. Medyo pangit, dapat atras. Yan, dito natin ilalagay yung ating malaking load. Diba? Dito natin ilalagay yung malaking load sa support. Yan. Yan, diba? Umatras eh. Para medyo maganda yung presentation natin. So, yung malaking load, ilagay natin sa support. Diba? Dito natin makikita yung ating hinahanap. Kagaya ng nawala yung tsinelas ng nanay mo. Tapos, sabihin sa inyo, nako anak, pag hindi mo yan nakita, makikita mo. So, yan, makikita mo yung ating shear dito sa ating support. Basta ilagay mo lang yung malaking load sa support. Diyan natin makita yung maximum shear. The maximum shear is equal to PL, yung P natin. Kasi wala tayong value ng P. Yung P natin, yung pinagsama nitong dalawa. Yan. Pag pinagsama mo yung PS plus PB, that is the value of your P. Okay? So, P is equal to PS plus PB. Yun. Okay? So, yung L naman is the span. The length of the span, and then the PS, the small load, and then the D is the distance. And then the L is the span. Okay? So, ganito naman yung ating maximum shear. Yan yung ating formula. Pwede mo na rin din i-solve yan. Lagay mo yung position mo dito, tapos computing mo yung in terms of variable. Pwede rin yan. By shear and moment. Okay? Or by reaction. Mag-take ka dito ng kasi itong Vmax or ito yung niya. Ito yung reaction niya dito. Pwede rin mag-moment ka dito. Tapos makukuha mo yung reaction mo dito. Yung reaction dito, that is the value of your maximum shear. Okay? So, how about naman for the moment? For the maximum moment naman, saan mo makikita yung moment? Diba? The moment of truth. Ika nga. The maximum moment is makikita mo dito. Hindi siya sa gitna nitong dalawang load. Diba? Hindi siya sa gitna. Kasi yung una mong maiisip is nasa gitna. Ito yung center of gravity natin or center or L over 2. Makikita mo yung maximum moment dapat dito. Dapat ilalagay pa natin yan dito. Most likely.
Pero hindi ganon, ano? Hindi ganon. Kasi ayaw ni, hindi dyan. Kunin muna natin yung resultant nitong dalawa. Yung resultant, di ba? Alam natin, P. Dito natin makikita yung P. Makukuha mo yan, depende yan sa magiging loadings mo, kung kung gaano ba ito kaliit or kung gaano ba ito kalaki. Makikita mo yan. So, makukompute mo ito yung P natin, di ba? The resultant force nitong dalawang load. So, meron yan distance na A. Makukompute mo yan, yung A na yan, by Varignum's theorem. Kung hindi ka familiar sa Varignum's theorem, balikan mo yung video natin sa statics. Okay, makukompute mo itong A by Varignum's theorem. Tapos, project natin itong tatlo. Yung center niya, di ba? Dito mo makikita ngayon yung A over 2. Dito makikita yung maximum or ganito yung magiging sitwasyon ngayon ng inyong maximum moment. Ganito yung magiging illustration niya. Andyan yan, yung maximum moment. So, given naman tayo ng formula niyan, the maximum moment is equal to the quantity of PL minus PSD squared all over 4PL. So, ganun yung ating magiging formula for the maximum moment. Kaya lang may isa pa tayong formula dyan. Kasi we need to check pa din yung ating L. Kasi, tapos yung D natin. Kasi pwede maikli yung L. Diba? Maikli yung L natin. For example, 3. 3 lang yung span nitong support. 3 meters. Tapos yung haba nito is 4. Yung distance nito is 4. Diba? Pwede. Ibig sabihin, yung isa mong gulong is lumalagpas na. Diba? Yung isa mong gulong is lumalagpas na doon sa yung isang gulong nandito pa sa deck na ito, tapos yung isang gulong mo is nasa labas na nitong span. 'Di ba? Kasi yun kasi ito 3 tapos yung distance mo is 4. So you need to check pa din. Check if the distance is greater than L over 2. Pag malaki yung distance mo kaysa sa L over 2, ito yung gagamitin mong formula. Kasi magiging single load na lang yan eh. Diba? Magiging single load na lang siya. PB over L. Kaya lang yung kukunin mo dyan is yung PB, of course, yung malaking load. Hindi yung maliit. Diba? Kasi yung maliit yun. Yung malaki dapat, yung big. Kasi we are pertaining about the maximum moment. Okay? So, I hope na medyo nakuha nyo or medyo na-gets nyo yung concept natin about these moving loads. So, stay tuned kasi mayroon pa tayong mga problems dito sa ating moving loads. May prepare tayong magagandang mga problems. Okay? So, that's all for today and have a nice day.